Nahuli kamang malaeksena sa pelikulang pagharang ng isang traffic enforcer sa sasakyang tumakas matapos umanong makabangga. Nakatutok si Nico Wahe. Sunod-sunod na businang umalingaw-ngaw kahapon sa bahagi ng Loton Avenue sa Taguig City. Sa kuha ng dashcam, makikitang humarurot ang isang pulang sasakyan habang may lalaking nakaasul na nakasampa sa hood. MMDA enforcer pala ang lalaki na pinipigilan noong makatakas ang sasakyan. Pati kabaro niyang nagmamando ng trapiko, napahabol din. Sa isa pang video, maririnig na nakabangga umano ang sasakyan, kaya ito hinaharang ng mga otoridad. Ayun siya guys, may sakay na MMDA. Ha? Eh no, yan yung nakabunggo sa amin. Sakay ng MMDA sa harapan. Pero imbes sumuko, nagpumilit umalis ang sasakyan, kaya hindi tinantanan ng enforcer na sumampa ulit sa hood nito. Sa kasamaang palad, ayon sa MMDA, nakatakas ng tuluyan ng driver. Kaninang umaga, pumunta sa opisina ng MMDA ang sangkot enforcer para ipaliwanag ang nangyari. Nakuha naman daw ng MMDA ang plate number ng sasakyan at hinahanap ng tumakas na driver nito. Pag natukoy ang pagkakakilanlan niya, maharap siya sa patong-patong na kasong kriminal. Irerekomenda rin daw ng MMDA sa LTO na kanselahin ang kanyang driver's license. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng media bilang source ng totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ang tinaguriang mainstream media ang kaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ng panumpain ng mga bagong halal na opisyal ng iba't ibang media groups. At sa pagkakataong ito, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mahalagang papel sa anyay lumalalang problema ng fake news. Dahil anya sa teknolohiya at mas malawak na paggamit ng social media, pahirap na ng pahirap para sa marami ang pagsala sa impormasyong nakukuha nila. It has become harder and harder for the ordinary citizen who does not follow necessarily closely the events that are being reported upon, and therefore it's difficult for them to discern what is fake news, what is real news, what is propaganda, what is pure objective information. Hinimok ng Pangulo ang media na manguna sa laban kontra fake news at patuloy na magbalita ng walang sensationalism, bias at personal na motibo. That is where you come in. That is where the reliable journalists come in. So that we know, as the reading public, the watching public, we can know that these are the people that we can trust. Because everything that they say is verified. Sometimes nobody is 100% right. But they do their very, very best to get it right. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nakabantay na rin sa volume o dami ng babagsak na ulan ang lokal na pamahalaan ng Marikina para hindi mabigla sa pagbaha ngayong ramdam ang epekto ng habagat. Nakatutok live si Joseph Coro. Joseph. Emil, may mga panakanang ang pagbuhos nga ng ulan dito sa Marikina at naka-alerto ang lokal na pamahalaan dahil sabi nga hindi na lamang habagat o bagyo ang dapat paghandaan sa mga panahon na ito. Umabot sa 14.4 meters ang taas ng ilog sa Marikina River bandang alas 6 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kagabi. Malapit na sa first alarm na 15 meters. 16 meters ang level ng tubig kung saan pwede na mag-voluntary evacuation at 18 meters naman ang mandatory evacuation. Mabuti na lamang at humupa ang pag-ulan kaninang umaga at bumaba ito sa 13.8 meters pasado alas 9 ng umaga. Ngayong hapon, nasa 13 meters na lamang ang level ng tubig dito sa Marikina River. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, naka-alerto na ang kanilang Rescue 161 kung sakaling bumuhos na naman ang ulan maghapon. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring ang mga evacuation center natin ay buksan na natin. Sa ngayon ay naka-standby ang mga evacuation center. Mabuti na raw ang handa kesa mabulaga ng baha. Hindi na rin lamang daw kasi bagyo o habagat ang itinuturing nilang babala kundi ang volume ng ulan na babagsak.
May new normal ngayon kaya yung volume ng rainfall talagang binabantayan natin. Hindi lang dito sa Marikina, kundi sa upstream communities. Dalayo natin mabigla sa malakas na pagulan. Hiling rin nila sa Pag-asa na mas maaga sanang maibigay sa kanila ang advisories nito para mas makapaghanda. Baka pwede mauna or maibigay nila in advance, or if not advance, yung may time talaga para may panahon para makapaghanda, may lead time talaga. Dahil yung Karina, yun ang experience sa amin talagang nagulat kami. Sinusubukan naming kunin ang panig ng Pag-asa. Emil, sa mga oras na ito ay wala ng 13 meters. Sawa ng Diyos at patuloy itong bumababa itong tubig dito sa Marikina River. Ayon naman sa LGU ay mas pinalalim na nila at mas pinalawak na nila yung ilog dahil kung halimbawa na magsunod-sunod o dumalas yung pag-ulan ngayong mga susunod na linggo o buwan ay handa itong sambutin ang tubig. Emil? Maraming salamat, Joseph Moro. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area pero posible pong maulit ang maulang panahon bukas sa malaking bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pag-iral ng habagat na umaabot pa sa Central at Southern Luzon pati sa Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas. Halos buong bansa na ang uulanin sa hapon. May malalakas na buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide, lalo na kung nakatira malapit sa mabababang lugar o malapit sa bundok. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya po doble ingat. Samantala, sa Climate Forum ng Pag-asa ngayong araw, ipinakita ang mga datos kung may banta ng bagyo sa linggong ito at sa mga susunod pa. Dalawang weather disturbance umano ang posibleng mabuo sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Isa sa mga yan may tsansang maging bagyo. Sa ngayon, wala pa namang nabubuong sirkulasyon pero patuloy natin itong tututukan sa mga susunod na araw. Nagbigay rin ng update tungkol sa La Nina na nasa 66% ang tsansang magsimula sa pagitan po ng Setyembre hanggang Nobyembre ngayong taon. At posibleng magpatuloy hanggang sa first quarter ng 2025. Inspirasyon ang hatid ng isang balut vendor sa aming nakilala dahil hindi napadagpadaig sa hamon ng buhay kahit pa siya ay may kapansanan. Bawat araw ay matapang niyang hinaharap para sa kanyang pangarap para sa pamilya. Kabilang siya sa natulungan ng GMA Kapuso Foundation. Sa gitna ng tanghaling tapat, lakas loob na nagbibisikleta si Raymar sa Taytay sa Rizal gamit ang kanyang isang kamay para kumuha ng mga ilalakong balot at penoy. Ipinanganak si Raymar na putol ang kaliwang kamay. Pero di ito naging hadlang para makatulong sa kanyang nanay. Nakakatuwa kasi talagang sumikat na parang yung ginawa niya na nakakatulong sa akin. Sabi niya, Mama, nasa diskarte lang natin to. Pagkakuha ni Raymar ng mga balot, matyaga niya itong lilinisin, lulutuin, at saka ibebenta mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng madaling araw. Si Mama po, kami lang po dalawang nagsasama para din lang po din siya mahirapan. Kaya ako na lang po gumagawa ng way para sa pagkain sa araw-araw. Tapos nagsishare din sa pangupa dito sa bahay. Kada araw, kumikita siya ng 200 hanggang 400 piso. 50 pesos dito itinatabi niya para sa pangarap na e-bike. Para hindi na mabasagan ng balot si Raymar sa tuwing nagbibisikleta, kabilang siya sa 5 individual na nabigyan ng GMA Kapuso Foundation ng libreng arm and hand prosthesis, katwang ang LN4 Foundation. Gawa siya sa special na plastic. So, matibay na materyales siya. Tapos, yung mga materials nito, hindi rin kinakalawang. By this prosthetic hands, pwede na silang makahawak ng kahit na anong tools na kailangan nila sa mga everyday na work nila. Malaki po siyang tulong sa akin kasi sa pang-araw-araw na ginagawa ko po. Maraming pong salamat po. Ilan din sa mga nabigyan ay naging biktima ng paputok at naaksidente sa makina na ginagamit sa trabaho. Mga kapuso, patungo rin po ang GMA Kapuso Foundation sa Oriental Mindoro para mamahagi ng arm and hand prosthesis at wheelchair ngayong linggo.
Mga kapuso, hanggang saan aabot ang pagiging malikhain mo? Sa bagong GMA Advocacy Campaign, ipapakitang di lang yan magagawa sa galing at husay sa sining, kundi pati sa pang-araw-araw na buhay. Ang kwentong magpapamalas ng kakayahan ng mga Pilipinong makita ang ganda sa bawat pagsubok ng buhay, pagbibidahan ni na Sparkle star Julie Pascual at John Fier. Ang Dapat Ganito Kapuso short stories ay bahagi pa rin ng nagpapatuloy na 1 taong pagdiriwang para sa ika-75 taong anibersaryo ng GMA sa taong 2025. Tampok sa mga susunod pang short stories ang iba pang Sparkle artists. Mapapanood ito sa GMA, GTV, Pinoy Hits, Heart of Asia at iHeart Movies. Gayon din sa official digital platforms ng Kapuso Network. I was very happy that I was put into this value. Parang turning something ugly into something beautiful.